Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang nakakagulat nga ng isiniwalat ni Tatay Digong na tila binanatan nga itong si Martin Romualdez na ito na tila napatameme dahil kahihiyan talaga ang kanyang natanggap dahil nung si Tatay Digong na nga ang nagsalita ay tila na nahimik nga itong si Tambaloslos aka Romualdez. Dito nga natin makikita mga kaibigan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang itong si former President Rodrigo Duterte na hamunin ang mga tambaluslos na ito. Dahil kung tutuusin naman talaga mga kaibigan at kung i-analyze nga natin ng mabuti, sayang lang ang pera natin na pinagbabayad ng buwis dahil ang nakikinabang dito ay ang mga tambaluslos at hindi ginagamit sa kapwa at sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot lang isipin mga kaibigan na ang mga buwis at mga tax ng nagbabayad sa Malacanang at sa bansang Pilipinas ay ina-allowance lang pala ito ng mga kongreso at tambaluslos na mga pulpolitiko dahil kung titingnan natin mga kaibigan at pag-aaralan ay talagang bilyon-bilyon nga ang kanilang mga allowances samantalang ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay gagamitin ito sa taong bayan at para sa ikauunlad ng ating mamamayan ay pilit pa nilang pinapaharang. Dito nga natin makikita na bineltahan nga sila ni Atty. Salvador Panelo, Zasasot at ng iba pa na talagang itong si Tambaluslos ay hindi na nakaporma at lumabas pa ang kanilang mga baho. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag hindi kayo sumagot, yung political career nyo at stake. Di ba? Yung political career nyo at stake, ibig sabihin ng at stake, manganganib yung political career nyo. Baka sa susunod, hindi na kayo mananalo, hindi na kayo makakapasok dyan. Kasi nga, ang mga tao, di ba, nagre-request, naghahangad, nag-aabang ng sagot nyo. Kung saan ba talaga napunta yung mga pera na yan? Kasi ang laki, bilyon-bilyon. Eh sabi ni Duterte, hindi naman ngayon yan eh. Di ba? Hindi lang ngayon yan nangyari. Matagal na yan. Ilang years na yan nangyari. Aminado pa nga si Duterte na sa kanya din, meron din yung panahon niya, yung naging pangulo siya. Kaso lang, sabi niya, minimal. Bakit minimal? Dahil nga ayaw niya, hindi siya pumapayag ng korupsyon. Pero sa mga mga administration, mga kaibigan, ilang presidente na ang dumaan sa atin na wala pong nangyari sa Pilipinas. Oh, yun ang gustong i-point out ni Duterte. Yung mga nakaraan, paano yun? Paano natin i-account yung mga yun? Di ba? Ang dami nun. Magkano nang naipon nyo? Magkano ng mga pera nyo sa bangko? O baka siguro hindi nyo nilagay sa bangko. Baka binaon nyo lang. O kaya yung mga pera nyo nakuha dyan sa Congress, baka in-invest nyo. Katulad ng ginawa ng 3 itlog na to, di ba? Saan nyo ginamit ang pera? O, tinanong din sila guys saan nyo ginamit ang pera? Yung mga nakuha yung mga budget dyan, yung tinatawag natin mga extraordinary expenses, yung mga confidential funds, saan nyo ginamit yan? Ayaw nyo naman magpakita ng mga documents para malaman namin kung saan nyo ginamit. Meron ba kayong projects? O, pwede nyo naman ipakita. Nagpatayo ba kayo ng building? Nagpagawa ba kayo ng mga tulay? O, pero pag hindi kayo nagpagawa ng mga projects, ng mga structures or mga tawag dito, pag hindi kayo nagpagawa, saan nyo ginamit ang pera? Yun na naman tanong dyan na dapat yung sagutin. Kasi hanggat hindi nyo sinasagot yan, wala pong mangyari sa atin mga kaibigan. Hanggang salita na lang tayo. Si Duterte din, parang ano na rin no? Parang na-prostrate na rin siya syempre, wala pa rin, parang ano lang parang pinapatagos lang sa kabila no? Parang wala silang naririnig, no? Sinusuportahan pa rin nila ang House Speaker hanggang ngayon. Merong ang ispa si France
Paano siya nagkaroon ng spa? Ang galing ng ano, no? Ang galing ng negosyo spa. Pagpa-beauty. Di ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, no? Medyo parang ang nangyayari ngayon guys, no? Parang joke-joke na lang no? Parang naging ganun na lang no? Joke-joke na lang ba to? Oh, di ba? Kasi parang walang gustong sumagot Parang hahayaan na lang siguro nila mga kaibigan na mamatay to, no? Bigla na lang mawala yung issue. Yun ang gusto nilang mangyari. Makalimutan ng mga tao, nag-iisip sila ng mga bagong issues. Siyempre, pag may mga bagong issues mga kaibigan, matatabunan naman ito, no? Pero hindi nila alam guys, na si Pangulong Duterte, palagi po siyang nagre-remind sa atin, no? Sabi pa nga niya, pati mga military. Dapat yung mga military, mga pulis, gumawa na rin sila ng paraan. Explain liquidation by certification. Saan ang resibo? Yun nga yun Resibo kasi ang hinahanap dito. Asan ang resibo? Pero wala namang resibo yan. Kasi kunwari, nagastos din yung pera. Wala nang resibo yan. O, ano pa ipapakita nilang resibo? O sige, gumawa na lang kayo ng resibo sa Quiapo, sa may recto. Baka biglang magpagawa ng resibo itong mga to. Di ba tama guys? Wala naman talagang resibo Kasi nga, paano nga magkakaroon ng resibo? Ang sabi doon, certification lang. Signed by the House Speaker. Itong si Tambaluslos. Kasi si Tambaluslos naman talaga ang nag-umpisa niyan Kung hindi niya sila binayaran ng tag 40 million each, itong tatlong itlog na to, hindi naman mangyayari yan. Hindi naman nila sisiraan si VP Sara. Kaso lang, itong tatlong itlog na to, nagpabayad ng 40 million para akala siguro nila masisira nila or matitibag nila ang mga Duterte. Kaso lang, nagkamali sila guys. Lalong lumala ang problema. Nung siniraan nila si VP Sara, nagkakaalaman na tuloy. Di ba? Lumabas ang kanilang mga tunay na kulay. Lumabas ang mga baho, no? Umaalingasaw. Yun lang masasabi ko dyan. Pero nagpapasalamat po ako kay Tatay Digong, no? Nagpapasalamat po kay FPRRD, mga kaibigan, na at least lumabas na naman siya, no? Nagpahayag siya sa gikan sa masa. At ito talagang tinodo na niya. No? Address, no? Address. Talagang address ito kay House Speaker, no? In-address talaga niya, mga kaibigan. Talagang siya talaga ang target dito. Kasi nga, medyo mayabang Sir Foodie, gikaon sa buhaya ang resibo. Kasi puro sila mga buhaya Kaya nga minsan, di ba, parang ayaw mo na magsalita, no? Parang, sa totoo lang guys, parang minsan ayaw mo na magsalita, no? Parang tinatamad ka na Kasi nga, si Duterte na nga nagsasalita, si Duterte na po mismo ang naghamon sa kanila. Ayaw pa rin nilang maniwala, no? Ayaw pa rin nilang lumabas. Parang hinahayaan na lang siguro nila, mga kaibigan. Pero sabi nga ni Duterte, kung wala naman daw siyang magawa din dyan, no? Sabi nga niya, di ba? Kaya kumbaga, hindi naman niya hinihikayat, no? Wala naman siyang hindi naman niya parang inaano yung mga military. No, ang sabi lang niya guys, na kayo din tingnan niyo rin ng maigi, no? Kasi nga syempre military. Ang nag-increase, kumbaga, ang sahod po ng military sa mga pulis guys, dublado yan sa panahon po ni Duterte, no? Hindi naman panunumbat 'yon, no? Kumbaga parang reminders lang 'yon guys Reminders lang na kailangan nyo ring umaksyon. Kasi nga, kung hindi talaga, magmamatigas po talaga sila, no? Kasi, sa totoo lang yan, guys, magmamatigas talaga sila dyan, ang Congress. Hindi talaga kakasayan. Kasi, nila yan, bangkabuhayan nila yan, guys, Di ba? Hindi talaga, wala pong kakasa dyan. So, ang pinakamaganda talaga dyan, mga kaibigan, umaksyon na po ang mga military, no? Para at least magkaroon ng pressure. Di ba?
Sabi ni Judith Ebale, tama sir, kinain na ng buaya, buwisit. Hello Susan Apeles, ayan, mega love shoutout Lydia Amaresca. Jimmy Gonzales, ikaw ang may idol kay Trililing. Sino ba si Trililing na yan, ha? Oy, Trililing! baka si Trililing ito, ha? Mag-likes at subscribe po tayo, guys. Ayan, Susan Aviles. Oh, yung mga hindi pa po nag-likes. Alright, mga kaibigan, no? Medyo nagbigay lang tayo ng konting reaction po sa nangyayari pong pahayag po ni Pangulong Duterte. Dahil ang inaantay naman talaga natin dito, guys, sino kaya ang unang kakasa, no? Yan ang inaantay natin diyan, eh. Sino kaya ang unang unang congressman na kakasa po sa hamon ni Duterte? Kasi mga kaibigan, pati COA guys, sinamo na rin ni Pangulong Duterte, no? Parang inano na rin niya. In fact, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte po inoffer na niya yung sarili niya. Mantakin nyo, inoffer niya yung sarili niya. Sabi niya, sige, ako na unahin nyo. Oh, di ba? Kung may tinatago po si Pangulong Duterte, hindi niya sasabihin yun. Di ba sabi niya, sige, ako na unahin nyo. Tapos si VP Sara, after sa kanya, si VP Sara naman. Kumbaga, open book na sila, guys. Willing sila na magbigay ng lahat ng mga documents or mag-produce ng documents kung kailanganin. Pati COA, no? Sinabi niya, sige, kami na unahin nyo. Kasi pinakita naman niya yung bahay niya, di ba? Pinakita niya yung bahay ni Duterte, Simple. Ganun pa rin yung bahay niya nung naging mayor siya sa Davao. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung bahay niya. Di ba? Kung marami siyang pera, bilyonaryo siya, dapat nagpatayo na siya ng mansyon. Imposible, hindi siya magpatayo ng mansyon, may bilyon ka dyan. Pero ang mga congressman, mga senator, kahit yung mga baguhan pa lang, may mga mansyon na. Gaganda pa ng mga sasakyan. Sabi kasi ni Jimmy Gonzales, idol mo raw si Sir Foodie, si Trililing, kaya itinapon ka sa... May mga ganyan talaga, no? Hayaan mo na yun, Susan. Wala siguro magawa. Nabuhay ang kalag ni Trililing kasi malapit na ang araw ng patay. Magsindi ng kandila kasi hindi na yata nakaakyat ang kaluluwa niya. Hindi takot si Tatay Digong kasi naman sila ang nagnakaw, malinis, masipag ang ama. Yes. Alright mga kaibigan, mamaya po babasahin po natin yung mga comment nyo at mga tanong nyo. Promise, unahin lang natin to, guys. Meron lang tayo papakita sa inyo. Ito po yung breaking news. Mamaya po, babalikan po natin si Pangulong Duterte. At saka yung kay Ka Eric. Alright? Ito, unahin muna natin to, guys. Papakita ko lang sa inyo. Ayan! Kita nyo ba, guys? Nababasa nyo ba? Lakihan po natin, Ito po. Ano sa palagay nyo, mga kaibigan? Nauntog na ba, guys? Nauntog na? Nauntog na ba? Ito, yan, yan, malaki yan, ayan, PBBM, sinuspindi ang implementation ng Maharlika Investment Fund. Mag-comment naman kayo, mga kaibigan, kung ano masasabi nyo dito, no? Ano sa palagay nyo dito, guys? Itong breaking news natin. Ito, bago lang to, Wednesday, 18. October 18 po to, guys, Ngayon lang to, ilang oras lang nakaraan, no? Ilang minuto lang nakaraan, no? Ayan. Anong masasabi nyo dito? Sinuspindi ang implementation ng Maharlika Investment Fund. Di ba? Bigla. Nakakagulat, di ba? After po mag-speech, kasi naghamon na nga si Pangulong Duterte, no? Hinamon na sila lahat. Ilabas nyo yung pera nyo. Saan nyo ginastos yan? Maya-maya, naglabas ng pahayag ang Office of the President. Ito na. Sinuspindi daw ang implementation ng Maharlika Investment Fund. Di ba? Sabi ni Virginia Gregorio, totoo ba yan or Frank? It's a prank! Agoy, bongit. Good job. Okay naman to. Good job nga Good job yan. Siyempre, yan ang gusto natin Huwag matuloy ang investment fund Ang Maharlika Funds, di ba? Tama yan. Maganda itong ginawa niya. Pero ang tanong, mga kaibigan, bakit bigla niyang sinuspindi?
Bakit bigla out of nowhere, out of the blue, bigla niyang sinuspinde itong investment Maharlika funds? Anyari? Ibig sabihin guys, meron po siya ditong hindi pinagkakatiwalaan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kasi nga mahilig kayong mag-appoint ng mga dilawan. Ayan ang nangyari. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Mahilig kayong mag-appoint ng mga dilawan. Well, unity nga. Unity nga kayo, uniteam nga. Pero hindi naman yun ibig sabihin dahil uniteam kayo, appoint lang kayo ng appoint. Dapat tinitingnan nyo yung background. Di ba? Ngayon, paano yan? Sinuspindi na. Ibig sabihin guys, sana hindi na matuloy yan. Kasi pag natuloy yan, talagang madidiskaril po ang kanyang political career dyan. Sigurado tayo. Sabi po ni Nilbert Badilas, Maharlika Investment Fund is a big dream. Lalo na daming gulo sa buong bansa, Sir Fudinet. Bagsak ang economic activity. Yes. Sa palagay ko, yun din yung nangyari dyan eh. Kasi nga, bagsak nga ngayon eh. Bumagsak nga tayo ngayon, di ba? Tapos meron pang Maharlika funds. Di ba? Tapos meron pa tayong Maharlika funds. At least tinanggal niya. So sa tingin ko, siguro, ito, opinion ko lang. Malamang sa malamang mga kaibigan, meron po siya nakita dito guys na hindi niya pinagkakatiwalaan. Unti-unti na niyang na-realize siguro dahil sa mga pasabog natin, mga pasabog ni Ka Eric. Ito pa si Duterte din nagsasalita na rin. Kaya siguro unti-unti na niyang pinapakinggan ang mga tao. Kasi matagal na itong panawagan guys eh. Matagal na itong panawagan na wag mo nang ituloy ang Maharlika Investment Fund na yan dahil wala naman tayong surplus. Mahirap lang tayo eh. Hindi pa tayo mayaman. Mayaman tayo pero kinukurap nyo lang yung pera. Mayaman ang Pilipinas kung tutuusin, no? Marami tayong pera. Tignan mo, yung mayaman nga sila eh. Lalaki ng mga mansyon nila. Ang problema, kinukurap nyo ang pera ng bayan. So tama lang yan. Suspindihin mo muna yan. Tama lang yung ginawa mo. Di ba? So tingin ko lang ha. Ito po mga kaibigan, basahin lang natin guys para meron po tayong source. Baka sabihin naman nila gawa-gawa lang natin. Ito po galing po ito sa balita. Galing yan sa balita. Ayan PBBM sinuspindi ang implementation ng Maharlika Investment Fund. Bakit kaya? Bakit niya sinuspindi? Basahin natin. Ayan sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang implementation ng Maharlika Fund, Investment Fund or MIF Act of 2023 ayon sa Office of the Executive Secretary or OES nitong Miyerkules, October 18. Ayan bago yan bago lang yan guys. Nakalagay dito, naka-address ang memorandum na inilabas ng Office of the President sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines or DBP with reference to the IRR or of RA number 11394 upon the directive. Ito, highlights natin guys para mabasa nyo. Ayan Ayan. Directive of the President and Treasurer of the Philippines in coordination with the LBP and the DBP is hereby directed to suspend the implementation of the IRR of RA number 11954 pending further study thereof and to notify all concerned heads of departments, bureaus, offices, and other agencies of the Executive Department including GOCCs of such action. Mababasa sa iyon. Ibig sabihin mga kaibigan, talagang suspendido na po talaga siya guys. Ayan President Ferdinand R. Marcos Jr. issued a suspension because he wanted to study carefully the IRR to ensure that the purpose of the fund will be realized for the country's development with safeguards in place for transparency
and accountability. Matagal nang sinabi sa iyo yan, Pangulong Marcos, na pag-aralan mo muna. Diba? Matagal nang sinabi sa kanya yan na Mr. President, pag-aralan mo muna yan kasi bago yan. Hindi naman niya pinakinggan yung mga nagsasabi nun. Sinabi ng mga magagaling na abogado yun na delikado tayo dyan kasi nga wala tayong surplus Diba? Itinuloy pa rin niya. In fact, nilagdaan niya po yan, mga kaibigan. Nilagdaan niya yan, yung Maharlika Fund na yan. Diba? Naalala niyo yon? Ito po, andito yun Ayan basahin natin PBBM, nilagdaan na ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayan Pirmado niya, mga kaibigan ayan ito yung balita dati pirmado niya. Pero buti na lang, ngayon, suspendido na po, guys. So, bahala na kayo humusga anong sa tingin nyo dyan. Okay? Kasi kung akong tatanungin nyo, mga kaibigan, tama po yan. Maganda yung ginawa niya. At least, di ba? At least, nakinig siya. Nakinig siya sa mga payo ng mga magagaling na mga expert talaga dyan, Lalo na yung mga abogado na mga magagaling, Sinabihan na siya niyan, na mag-study, kumbaga, pag-aralan mo muna yan bago mo lagdaan. Pero hindi naman siya nakinig, nilagdaan niya. Pero ngayon, sinuspindi na niya, mga kaibigan. Ibig sabihin, wala po siyang tiwala. Alright? Punta na po sa ating ibang issue po, Puntahan na po natin si Ka Eric, mga kaibigan. Pakinggan po natin yung hamon niya sa tatlong itlog. Panawag. Okay? Pero bago ang lahat, mga kaibigan, sa mga hindi pa po nag-likes dyan, mag-likes lang po tayo, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po na-subscribe, mag-subscribe po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat. Libre po ang mag-likes. Libre din ang mag-subscribe. At pakishare po ang video. Ayan. Sabi ni Lydia Amaresca, minadali nga niya yan before ng nothing. Oo, minadali nga talaga niya yan. Kasi nga akala niya, guys, itong MIF or Maharlika Investment Fund, tataas yung rating niya. Kasi nga, syempre, akala niya, guys, extra money yan. Kasi i-invest mo Hindi niya alam na yung investment na yan, pwede kang mawalan dyan. Pwede kang masiro dyan, guys. Investment Marami na pong investment, mga kaibigan, na hindi po kumita. Diba? Sinabihan na siya niyan Parang risky kasi yan, Parang isinugal mo yung pera dyan. Buti na lang nakinig siya. Tama ka dyan, Ma'am Lydia, kung ginagasta na lang tama ng pera ng taong bayan, wala na sanang mahihirap sa bansa. Yes, kasi marami tayong pera. Challenge si Bongit kay Tatay Digong. Na-challenge din siya, Sa tingin ko, na-challenge siya. Romeo Balaba, maganda nga, pero ang pera kuha na. Ito po, pakinggan po natin si Ka Eric, mga kaibigan. Sa mga nagmamagaling na mga party list ng CPP na nagtatanggi na hindi kayo bahagi ng CPP, NPA, NDF, kundinahin ninyo itong brutal na. Kung hindi kayo CPP, NPA, NDF, Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas, mag-file kayo ng resolusyon na kayo'y nagkukundina sa CPP, NPA, NDF. Pero sabi ni Ma'am Lorraine, paano nila yung gagawin, Eric? Nag-file na sila ng resolusyon para tanggalin bilang terorista ang CPP, NPA, NDF. So, ibig sabihin, totoo na kayo ang nagtatanggol at nagtataguyod sa ganitong akto ng terorismo. Sir, we don't want you to put on the spotlight, but bilang isang alagad ng pamahalaan at ng batas sa ilalim ng ating Armed Forces of the Philippines, ang itong gawain ng CPP, NPA, NDF na pagpatay sa ating kasamahan dyan na tumutulong na sa gobyerno at umalis na sa marahas na buhay sa NPA, ay gustong tawagin ito ng mga CPP party list sa loob ng Kongreso na hindi ito terorismo. At ito ay bahagi lamang ng digmaan nila at nangyayari ito dahil mayroong mga pinag-uugatan ng digmaang ito. Binibigyang matuwid nila, in other words, ng CPP, NPA party list na ito ang pagpatay sa ganitong pamamaraan sa mga former rebels at mga civilian. Your reaction to that, sir? Napakalinaw po ng mga pinalabas niyo po na video na ito ay maliwanag na paglabag sa karapatang pantao at
international humanitarian law na kung saan ito ay binabackupan po ng ating mga kongresista ng mga nasa posisyon na kumbaga nasa posisyon sa gobyerno na ito raw po ay hindi kasalanan or hindi acts of terrorism. Yes, hindi acts of terrorism. Kung kaya't ito po ay ang buong 19th Infantry Division po ay mariin pong kinukundina ang ganitong mga gawain. Dahil kung titingnan nyo po ang reaksyon ng taong bayan nang lumabas po ang Galit talaga. videos ay labis na pagkamuhi, labis na galit at awang-awa po sila doon sa naiwan na pamilya nitong namatay na nagbagong buhay na nabalik loob sa pamahalaan. Totoo po yung sinasabi ninyo, Major Roldancer. Tiningnan ko po yung thread of discussion, galit na galit ang mamamayan at kinukundina nilang CPP, NPA, NDF sa karahasan na ito, brutal na pamamaslang, and yet ang kanilang mga nagkukunwaring party list ay hindi man lang makapagbigay ng isang salita ng pagkukundina. Ma'am. Yeah, sir, sa tagal na nyo sa serbisyo, no, maaari nyo bang bigay yung opinion ninyo, no, na observation ninyo na kung ba wala yung white area operators, no, kung wala nagbibigay ng suporta sa mga teroristang ito, no, kung wala nagbibigay ng pagkain, pera, resolutions sa house, no, kung wala itong sila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, magagawa ba nila yan? Sa tagal ko na po sa serbisyo, ma'am, napakalaking bagay po yung suporta na nagmumula doon sa mga kongresista or doon sa mga mambabatas na suporta na nanggagaling sa kanila para manatili po ang CPP, NPA, NDF. Kung maihahalin tulad ko po yan sa isang fish pan, yung mga NPA, ang mga isda, yung itong mga kongresista naman po ay siyang mga tubig na nagbibigay para ng suporta or ng place para malaya po silang makagawa ng kanilang mga activities. Tama. Thank you very Ma'am, much. Napakalinaw. So, klaro. sa madaling salita, no, sa madaling salita mga kababayan, narinig natin on the ground si Sir, no, si Major Roldan, Commander, boots on the ground yan. Nandyan siya, nakikita niya sa madaling salita. Ang sinabi niya sa atin ngayon, kung wala yung mga white area operators na yan sa Kongreso, yung mga urban operatives na yan, yung nangyari na yan, hindi na mangyayari. Yung panghahasik ng lagim dito mga teroristang ito ay hindi na mangyayari. Correct. So yan yung mission natin. Sila, sir, mga sundalo natin, sila yung gumagawa dyan, sila yung tatapusin nila yung mga NPA na yan. Pero tayo in charge dito sa white area. Yan ang mission natin. Correct. By 2025, wala na yan. Zero. At saka itong legal cluster ng NTF-ELCAC, ididemanda na rin yung mga yan. Yung Tama. mga yan, for disqualification, etc. So, lahat tayo may magtutulungan tayo dito. Agree. Ma'am Lorraine, Brother Franco, may follow-up lang ko kay Major Yeah, Roldan. okay. Before ang ating wrap-up. Sir, concern ko rin ito pero babasahin ko ito from the phone. Ka-Eric, mga former rebels kami dito sa Visayas. Hindi ko na babanggitin sa ang lugar. Nababahala din kami sa nangyari na yan sa Sorsogon. At pwedeng mangyari din sa amin, ganun din sa iyo. Of course, tinanggap natin ito na yan ang magiging buhay natin pag hindi tayo nalingat tayo sa pag-iingat. Sir, ano po ang inyong mga hakbang without detailing the details of this para po magarantiyahan din at mapanatili pong panatag na loob ng pagtitiwala at partnership ng mga former rebels na nakikipagtulungan sa pamahalaan, nagbubuhis ng buhay kagaya nyo at nagiging target ng ganitong karahasan at kabrutalidad ng mga actions ng terorismo ng CPP, NPA, NDF so that yung pagtitiwala at partnership na ito ay magpapatuloy sapagkat napakalaking bagay po ang pagtutulungan ng former rebels, former cadres at ng ating security forces at ng gobyerno para lubusang gapiin at mawala po ang salot ng organisasyon at mga galamay ng CPP, NPA, NDF. How do you respond to this phone message, Sir Ramin? Yes, Ka-Eric. Ka-Eric, alam nyo rin po ito na ang Bicol Region po or ang 9th Infantry Division ay merong organisasyon po ng mga dating kasapi ng CPP, NPA. Tama.
local country team po. At dito po sa aming division sa buong Bicol region ay meron pong continuous na isinasagawa po ng former rebel deradicalization program na kung saan ay kasama na po doon yung pag-seminar sa kanila ng pag-iingat sapagkat hindi po natin sila mababantayan ng 24 hours. At binibigyan din po natin sila ng ibang programa para sila po ay makapaghanap buhay malapit po doon sa mga kampo or yung mga kinalalagakan ng aming mga station para sa ay mabantayan po sila. At muli ay paulit-ulit po namin silang pinag-iingat na kung sakali ay kung may mga gagawin sila sa labas ay habang nandyan pa ang CPP and PNDF ay maging mapagmatsyag at hindi natin sila kumbaga hindi natin sila mababantayan 24 hours po. Pero yung koordinasyon mahalaga yun, sir, no? Movement, yung location, tsaka yung coordination of security. Kasi pati sa pamilya ko, sir, ganun din ang ginagawa na ng government ngayon, Ma'am Lorraine, to be publicly open about this. At ganun din po, sir, ang ini-expect namin sa inyong mga nagiging kaagapay at katuwang na mga former rebels without them being feeling or being too demanding for entitlement of support. Pero alam namin, sir, na buhay din kasi yung tinataya nila namin at alam din namin ang limitations ninyo sa pagdating po sa mobilization of forces, resources, and personnel. At ang isang mahalagang binanggit mo na nakukuha ko, Ma'am Lorraine, is ang coordination and security reminders and personal security consciousness and safety reminders all the time. At ang pagbibigay ng kabuhayan o ng mga iba pang access sa pagiging economically productive without being too far away from security responses ng ating mga tropa na nasa paligid. Iyon ang inyong pinagsusumikapan dyan sa Bicol, sir. Tama po bang kuha ko, sir? Ayan po mga kaibigan, no? So dapat naman talaga tanggalin na po sila sa Congress, no? Yung tatlong itlog na yan. Kasi hindi nga nila ma-denounce, no? Hindi nga nila makondina yung mga talagang totoong kalaban ng bayan, no? Romualdez must be forced to tell the truth or else we are all in vain. Ayan, si David Ramirez. Good afternoon, Foodinet. Ayan, si Spike Limbo. Go, 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 PRRD. Melissa Simbulan, Amira, ang lakas ng remittance ng OFW. Ito ang nagbabalanse ng economic ng bansa. Kung magamit sana sa mga infrastructure projects para may trabaho ang tao, yes. Sayang yung pera, no? Sayang ang pera po. Nasasayang ang pera dahil sa Congress, no? Dahil sa mga congressman or sa mga, hindi naman siguro lahat, no? Meron pa naman siguro natitira. Pero, ewan ko lang, ha? Ewan ko lang kung meron pa talagang mabait dyan, ha? Hindi ko rin alam, ha? Pero, dapat po talaga, guys, sundin nila yung hamon po ni Pangulong Duterte. Para po, matahimik na lahat, no? Matahimik tayo. Kasi hanggat hindi nila susundin yan, hindi nila walang kakasadyan sa hamon po ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, wala pong mangyari sa atin. Katulad dito, ka Eric, hinamon niya itong tatlong itlog na to. 'Di ba? Hinamon niya si Raul, si Franz, tsaka itong si Brosas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pati nga si Ka Eric ay hindi niya pinapalagpas ang mga black propaganda na ito na talaga naman binabanatan at isinisiwalat ang kanilang mga baho at kanilang mga taktika na ginagawa sa bansang Pilipinas. Matatandaan natin na si Ka Eric ay dating NPA at ngayon nga ay sumuko na sa batas at talagang lilininis ang kanyang mga kamalian na ginagawa noon, kaya naman ngayon ay talagang isinisiwalat niya ang katotohanan para naman mahuli na sila ng ating batas na sana ay hindi mabayaran. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.